Nako, mga sanggay, eto na. Pangulong Bongbong Marcos, mayroon na pong sinampulan. Eto, mga sanggay, balitang balita, mayroon na pong sinampulan si Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang iniintay po natin na mayroon na pong maano talaga dito, may mga madidiin na po talaga mga sanggay. Bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay 1.56 million subscribers na. Kaya naman, anong pang hinihintay nyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright! Shoutout sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Comment down below, hashtag solid sangkay kasama po inyong mga lugar. Ngayon kasi mga sangkay, eto na mayroon na pong balita. May sinampulan na. Ayan, ito pong si Henry Alcantara ay nakita daw pong guilty. Ayan o, Henry Alcantara found guilty of administrative offenses. Dismissed, sabi po dito, from service with perpetual disqualification to hold public office. Naku po, pambihira. Wala na mga sangkay, ekis na itong taong ito. At alam nyo mga sangkay, may malupit pang mangyayari dyan. Makukulong. Yan po yung kasunod niyan. Kasi matagal na po ito. Ito mga sangkay, panuorin mo natin. Nasampulan na sa mga dawit sa flood control scandal. Matapos si Bakin sa serbisyo. Ano ulit? Ulitin natin. May nasampulan na. May nasampulan na sa mga dawit sa flood control scandal. Matapos si Bakin sa serbisyo, nahaharap ngayon sa patong-patong na kaso. Diba? Umaharap na ngayon sa patong-patong. Oh, sabi sa inyo, sa patong-patong na kaso. Si dating Regional Director Henry Alcantara at 3 pang opisyal ng DPWH sa Bulacan. Yun ang hinihintay po natin mga sangkay. Yung maliban sa matatanggal, hindi ka na makakabalik sa kahit na anong opisina ng ating gobyerno, maliban dyan makakasuhan ka ng malala. Kasi mga sangkay, nung panahon ni former President Rodrigo Duterte, wala pong ginawa eh. Ito mga sangkay, isiniwalat po niya ito, November 6, 2020. O, pakinggan po natin. Ang DPWH, ang pinaka-racket dyan is yung Ghost Project. Di ba? Sinabi niya, alam niya na may mga ghost project ni Tatay Digong noon. Pero ang tanong dito, bakit walang mga nakasuhan? Walang may mga nakulong, walang investigation. Ang tanging lang mayroon mga sangkay, yung mga isiniwalat lang na may mga ghost project. Bakit walang mga pinuntahan na mga lugar, mga lokasyon, mga proyekto na sinasabing ghost project? Bakit hindi po natin nakita yun, di ba? Nakakalungkot, no? Eto. So, walang delivery Ghost Project. Marami yan. Karamihan yan, it's the regional director. Diba? Isiniwalat niya. Alam niyo ang gumawa ng aksyon, mga sangkay, si PBBM. Kasi eto na nga po, may mga sinampulan na. O, ulitin natin ha. May nasampulan na sa mga dawit sa flood control scandal. Dapat itong ginawa na to noon pa eh. Diba, panahon pa lang ni PRRD, ang ginawa dapat ni Tatay Digong. Nung time ni former President Rodrigo Duterte, ay pagkakasuhan itong mga involved. So, hindi na po sana aabot itong mga sangkay sa sitwasyon ngayon. Kasi matagal na po ito, dekada-dekada na pong problema. Alam nyo, ang ganda nga po ng Pilipinas, sana kung lahat ng mga proyekto ay nagagawa ng tama. Kaso pinagnanakaw eh. Matapos si Bakin sa serbisyo, nahaharap ngayon sa patong-patong na kaso. Si dating Regional Director Henry Alcantara. Nasibak na, makakasuhan pa. Ay, naku po, grabing parusa naman. At 3 pang opisyal ng DPWH Nako. sa Bulacan. Oh, may 3 pang opisyal. So marami to mga sangkay, marami po itong masasakote ngayon. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Guilty ang hatol ni DPWH Secretary Vince Dizon kay dating Regional Director Henry Alcantara.
Isa pa sa sobrang nakapagtataka mga sangkay kasi nung time ni former President Rodrigo Duterte, si Villar, di ba, matapos isiwalat to mga sangkay, wala pong sinibak na sekretary. Hindi po sinibak si Secretary Mark Villar na siyang DPWH secretary at the time. So hindi po na-highlight, mga sangkay, hindi po tulad ngayon na, di ba, pinag-resign si Bunuan. At abangan po natin, makakasuhan din po yan mga sangkay. Kaugnay ng mga maanomalyang flood control project sa Bulacan. Sa kanyang 7-page decision, 4 ang administrative liabilities ni Alcantara. Una, disloyalty to the Republic of the Philippines and the Filipino people. Grabe disloyalty sa Republika ng Pilipinas at sa mamamayang Pilipino. Pangalawa, grave misconduct. Nako po! Pangatlo, gross neglect in the performance of duty. At pangapat, conduct prejudicial to the best interest of the service. Bukod dito, inirekomenda rin ni Dizon na patawan ng criminal charges si Alcantara dahil sa anyay pangbababoy sa kaban ng bayan. Nako! Pambababoy daw sa kaban ng bayan. Alam nyo, swerte ng mga naunang mga opisyal. Kagaya ng mga naunang opisyal nila Noynoy Aquino, nila Duterte na nakatakas na, wala na po dito sa serbisyo. Di na po nila naabutan, nadamay sila. Pero yung mga naabutan ngayon ni PBBM, yari. Ito yung mga masasampulan. Dagdag ni Dizon, babala ang desisyong ito sa mga opisyal ng DPWH na responsable sa mga ghost at substandard project. Sa unang inspection ni Dizon bilang DPWH Secretary kahapon, nabanggit na naman ang pangalan ni Alcantara bilang signatory sa 96.5 million peso project sa Plaridel, Bulacan. Talagang ito, kahayupan na ito. Hindi tao to mga taon to. Grabe. Nakita niyo naman yung hirap ng mga kababayan natin dito. Bagamat paid in full, wala raw nahanap na istruktura sa Baliwag at Bulacan. Sasampahan din ng administrative charges sina dismissed Assistant District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza. Maging ang O yan po yung mga masasampulan, no? Yun pa yung mga nasampulan pala. Bulacan First District Assistant Engineer Bryce Hernandez. Tapos itong si JP Mendoza, tapos Juanito Mendoza. DPWH Bulacan na si Juanito Mendoza. Bulacan ang una sa listahan ng Pangulo na may pinakamaraming flood control projects. Para sa agenda. Ayan, may mga sinampulan na po. O ngayon mga sangkay, ito papakita ko lang sa inyo. Sabi ko nga sa inyo kung nagagawa lang ng tama yung mga project na ito, ang ganda siguro talaga ngayon ng ating bansa, 'di ba? O kagaya po nito, tingnan po ninyo. Ito. Pakita ko lang 'to sa inyo kasi tingnan po ninyo itong gobernador ng saan ba 'to? Ito mga sangkay, isa po itong governor eh. Tingnan nyo, yung natagpuan niyang substandard. Oriental Mindoro ba? Tama ba? Mga sangkay, governor po doon. So, ito, buhangin na yan, na dapat sana hindi natatanggal at tawag dyan naaagnas. Tingnan mo ha. Tingnan nyo yung pagkasimento. Tingnan nyo, patunay itong mga sangkay na substandard yung mga gawa. Buong Pilipinas po yan, ganyan. Mapa kalsada, mapa tulay, at kung ano-ano pa mga sangkay, flood control projects. Tingnan po ninyo. Pero kitse, pero mapaka. Scaling yan. O, tamo. Grabe, no? Meron bang konkreto? Scaling yan, no? So, substandard, go. Very clear. Klarong substandard yan. Mga sangkay, ganyan po, binaboy ang Pilipinas, mga sangkay. Nakakalungkot mang isipin, pero yan po ang realidad. Alright, so ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe ang ating YouTube channel. Ito mga sangkay, Sangkay Revelation. Yan, makikita nyo po yan ngayon kung hanapin nyo. I-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.